Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang posibleng makalaban ni Tatay Digong sa pagkamayor sa Davao City. Okay. Sa ngayon, wala pa rin nag-file ng Certificate of Candidacy galing sa Nograles family. Ito yung mortal na kalaban ng mga Duterte sa politics sa Davao City. Okay. Kaya lang, dito ngayon, meron ng indikasyon kung sinong Nograles ang lalaban kay PRRD. Wala pong iba kundi si Attorney Carlo Nograles. Siya ngayon ang chairman ng Civil Service Commission, panahon ng administrasyon ni PRRD, cabinet secretary siya. So, bakit palatandaan? October 7, kahapon, nag-file na ng resignation si Attorney Carlo Nograles bilang chairperson ng Commission, Civil Service Commission. Ito, basahin ko yung letter. October 7, 2024. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines. Dear President Marcos, sabi niya, it is with mixed emotions that I tender my resignation as chairperson of the Civil Service Commission effective today, 7 October 2024. This decision was difficult to make as my time with the Commission has been productive, fulfilling, and inspiring. I am extremely grateful for the opportunity to serve alongside such dedicated public servants. It has been a privilege and an honor to serve our countrymen as part of the institution mandated by the Constitution to promote moral, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness, and courtesy in the civil service. This experience has moved me to return to my roots in Davao City. Ito na. Where I hope to bring and apply the lessons I have learned in my tenure as head of the Commission, as well as my 2 decades in government. Over the past 2 years, I have witnessed first-hand the commitment and hard work of CEC personnel across our country. Together, we initiated meaningful reforms that the undersigned believes will benefit our nation for years to come. As I embark on this new path of public service, I leave the Civil Service Commission extremely confident in its ability to steer our bureaucracy towards greater heights. Maraming salamat po. Respectfully, Attorney Carlo B. Nograles. Ito na yung as I embark on this new path of public service. So, hindi man dineritso, nakakandidato ako. Sa tingin ko, ito na ang papupuntahan. Nakakandidato siyang mayor ng Davao City. Ano sa tingin nyo? Sino sa mga Nograles ang mag-file ng Certificate of Candidacy? Kasi dalawa lang. Ang unang nagpapahiwatig o unang sinasabi noon is yung Congresswoman Migs Nograles. So, inaabangan. Hanggang ngayon, wala pang nag-file. So, ito ngayon, lumabas ang balita, nag-resign si Attorney Carlo Nograles. So, sigurado, sa tingin ko, merong magpa-file ng Certificate of Candidacy ngayon para labanan si PRRD sa pagiging mayor ng Davao City. So, speaking of PRRD, kahit matagal nang magkalaban sa politika sa Davao ang Nograles at Duterte, makikita nyo yung professionalism ni PRRD. Kinuha pa rin niya itong si Carlo Nograles as cabinet secretary.
So, why on earth na kalaban mo sa politika tapos pagbibigyan ng mga posisyon, cabinet secretary. Napakataas na, napaka-importante ang role ng cabinet secretary. At kinuha itong si Carlo Nograles. At in fairness naman, yung panahon sa pandemic, maganda ang performance ni Attorney Carlo Nograles. He served well during the Duterte administration. So, dito mo makikita ang brand of leadership, governance ni PRRD na tapos ng eleksyon, wala na yung politika, importante yung public service. Kaya kinuha niya itong si Attorney Carlo Nograles. Okay. So, siguro, may ibubuga, kaya from being a cabinet secretary, na-appoint siya as chairman ng Civil Service Commission. So, continuity. Ngayon, local election natin. So, ito po, madugong, malakas na kalaban. Now, I understand bakit nagdesisyon si PRRD na tatakbong mayor. Kasi, tingin ko, mas malakas na kandidato itong si Attorney Carlo Nograles kumpara sa kanyang kapatid na si Migs Nograles. Yan ang aking tingin. Kaya kung pabayaan lang ng mga Dutertes na si Mayor Baste ang itatapat kay Carlo Nograles, baka alanganin. So, the more na makita ko yung wisdom ni PRRD, na siya lang muna ang sasabak. Okay? Kinalimutan niya na yung isang posibilidad na tatakbo siyang senador na sabi niya, hindi niya na kayang mangampanya on a national scale dahil yung edad niya. But to me, kung nagkandidato siyang senador, mananalo siya kahit hindi na siya masyadong magkampanya. Kasi siya lang yung presidente na may pinakamataas na trust and approval rating paglabas niya. 70% plus. The only president na naka-attain ng ganon. Yung other presidents, wala na. Pag alis nila, mababa. Si late President Noynoy Aquino, mababa ang rating pag alis. Hindi ko na lang matandaanan ko. Less than 40% nata. Ganon din si PGMA. Pag alis niya, mababa ang rating. The only president, ulitin ko, history na ito, PRRD, mahal siya ng taong bayan. Kaya kahit anong paninira ang ginagawa ngayon, yung kanyang drug campaign, hindi nila kayang, mayroong ma-influensyan siguro. Kailang yung mga Pilipino na nag-iisip, kita sa naitulong ng war on drugs, panahon niya, susuporta pa rin kay PRRD. Kung tumakbo siyang senador. So, dito ngayon sa Davao, ang nakita kong sentro sa kampanya ni PRRD, sa drugs pa rin. Kasi nung nag-press conference siya nung October 5 ba yun, sinasabi niya, kayong mga drug lords, I'm warning you, kung gusto niyo pang mabuhay, malis kayo dito sa aking syudad. So, yun ang mensahe. Kasi, nasabi na ni Mayor Baste, when was that? Last year pa yun? Na bumalik na ang kalakaran ng droga sa Davao. So, ayaw nilang nangyari yun. Kaya, ito yung platform ng governance ng mga Duterte is war on drugs. Dapat malinis, ibalik sa dati na ang droga hindi mamamayagpag sa Davao City. So, it will be an exciting fight. Dito na ngayon, resources ang kailangan. So, ayuda. So, dito na matitistingan ang tibay ng mga Duterte. Kasi, since time, mula noong 1986, wala pang naka-unseat, hindi pa na ipapanganak yung tao na tatalo sa mga Duterte sa Davao City. So, to our friends in Davao, sana piliin nyo ng gusto yung magiging leaders ng Davao City na
madala siyudad ng Davao to greater heights. Kasi ang gaganda ng mga pangyayari sa Davao, isa sa pinaka-progresibong siyudad sa buong Pilipinas, tahimik, ang daming mga magagandang nangyayari. So sana tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Davao sa pamamagitan ng mayor na mapili ninyo by next year's election.